May sahod ka ba dito sa YouTube? Short answer, yes. Pero hindi siya normal na trabaho, yung meron kang boss, fixed na income, dahil ang sahod mo ay depende kung gaano ka kasipag, kung gaano ka consistent, kung gaano ka show up. So, sa video nga na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba talaga kumikita dito, magkano nga ba ang pwede mong kitain, at paano nga ba magsimula kahit 0 subscribers ka pa lang. So, kung gusto mo nga kumita, mag-stay ka lang hanggang sa dulo. Unahin na po natin yung reality patungkol dito kay YouTube. Hindi po kaagad-kaagad lumalaki ang sahod mo dito. Hindi ka agad yayaman dito. YouTube po is a platform. Ibig sabihin parang business siya. May mga creators na kumikita ng 5,000 a month. Meron din namang kumikita ng 50,000. Meron din namang kumikita ng 1 million pataas. Pero syempre, may mga iba pa din na hanggang ngayon ay hindi pa nga din kumikita. So, bakit? Kasi nga hindi sila consistent. Hindi nila alam kung paano nga ba gumagana si YouTube system. Merong 4 na paraan para kumita sa YouTube. Unang-una dito, yung YouTube ads. Ito talaga yung main income. Ito yung magkakaroon na ng ads yung channel mo. Bago ka magkaroon ng ads, kailangan monetize ka muna. Ito nga yung kailangan, meron ka mo ng 1,000 subscribers plus 4,000 public watch hours or 10 million views in the past 90 days. So, kapag na-reach mo na nga ito, ay magkakaroon na ng ads yung mga videos mo. Pangalawa, sponsorship. Ito yung pinaka may malaking kita. Ito yung mga nakikipag-collab sa'yo. Wala pa nakikipag-collab sa akin dito sa YouTube, pero sa TikTok, meron na. Pero kinaibahan lang, kapag dito kasi sa YouTube, pera siya. Sa TikTok kasi, papadalahan ka nila ng product and then gagawin mo nga siya ng video. So, collaboration siya. Ipopromote mo yung kanilang product or yung kanilang app. For example na lang, skincare. Depende sa napag-usapan nyo kung magkano ang i-offer nila sa'yo. Pangatlo is yung affiliate marketing. Madami nang gumagawa nito sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, or sa Facebook. Magpo-promote ka lang ng product, tapos itatag mo or maglalagay ka ng link kung saan sila mag-check out. Dito naman, pa-commission-commission lang, hindi siya ganun kalaki katulad ng sponsorship. At ang pinakahuling way para kumita dito ay yung other sources of income. Ito na yung donations, merch, and membership. So, magkano nga ba talaga yung kikita dito? Ang sahod ko dito ay 35 to 40,000 pesos. Depende din siya kung gano'n talaga ako kasipag mag-upload. Tandaan nyo, the more madami kang engaging na videos, the more na mas malaki yung kita mo. Hindi po siya pare-parehas. Hindi siya guaranteed, nag-iiba siya, depende kung gaano ka nga ka-consistent. Paano nga ba gumawa ng sarili mong YouTube channel? So, kailangan meron ka lang Gmail and YouTube app. Tapos, pumili ka lang kung anong gusto mong content. Dapat yung content na gagawin mo ay kaya mong panindigan sa long term. Tapos, mag-upload ka lang ng videos. For example, mga pranks, ganyan. Dapat puro pranks na yung nilalaman ng channel mo. Siyempre, kailangan mo nga i-improve yung bawat gawa mo ng vlog. Ano yung nag-work at ano yung hindi nag-work. Pag-uusapan din natin dito ang common mistakes ng mga content creators, lalong-lalo na yung mga small YouTubers. Ito yung dahilan bakit hindi sila kumikita. Sumusuko agad sila. Gusto lang nila dito, pera. Copy-paste lahat ng content mo. And syempre, walang improvement. Hindi lahat ay yayaman dito kay YouTube. Pero syempre, ang lahat may chance ang kumita dito or yumaman. Ang difference lang kung magpapatuloy ka or susuko ka. Kung seryoso ka nga, YouTube can change your life. Kung nakatulong nga tong vlog na to, like na lang ang video na to at mag-comment ka na din kung may katanungan ka. And don't forget to subscribe. Sa YouTube, yes, may sahod siya. Hindi mabilis ang success, pero possible siya. So yun lang. God bless us all. Bye!